Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uring System. Kabanata 14:11. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay isang assassin, wala siyang maraming gamit sa kanyang Chen Kun ring. Kung siya ay namatay, ang mga bagay ay mahuhulog sa mga kamay ng iba. Itago man niya ang mga ito, hindi niya ito maisama. Ngayon, nakatapos na si Yezua ng 10 partikular na level up na misyon at nakatanggap ng 10 reward sa kabuuan. Kailangang sabihin na ang espesyal na level up na paghahanap na ito ay napakahusay. Binigyan talaga nito si Yezua ng 10 reward. Sa kasamaang palad, ang immortal level ay hindi nag-trigger ng anumang partikular na level up na misyon. Sa makatuwid, hindi na kailangan ni Yezua na mangolekta ng mystical flames para mag-level up. Sa sandaling ito, sumulyap si Yezuan sa kanyang attribute panel at napagtanto na mayroon siyang habang buhay na 1,000 taon. Kailan niya inaasahan na mabubuhay ng 1,000 taon? Karamihan sa mga tao ay may mga nakatagong sakit sa kanilang katawan. Gayunpaman, dahil mayroon siyang immortal phoenix bloodline, walang anumang problema ang kanyang katawan. Sa makatuwid, ang 1,000 taon na ito ay isang tunay na 1,000 taon, maliban kung nakatagpo siya ng isang dalubhasa at pinatay ng mga ito. Habang nag-iisip siya, may lumabas na notification mula sa system. Ding! Maaari mong ipagpalit ang 500 taon ng iyong buhay para sa isang Devo Uring point. Gusto mo bang gawin ito? Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. 500 taon ng aking lifespan para sa isang Devo Uring point. Ano ang F***6? 500 taon ng aking lifespan para sa isang Devo Uring point. I'm only 25 years old now. 1 year is too long for me. Maybe I'll break through the rebirth level in a year's time. Ang 500 taon ay wala sa akin. Panipi, biglang naisip ito ni Yezuan. 500 years sounded like a long time but it was nothing to him. Sabagay, 12 years pa lang siya dito. Sa loob ng 12 taon, nakalusot siya sa antas na walang kamatayan. Matatakot ba siya na hindi siya magkakaroon ng sapat na haba ng buhay sa hinaharap? Palitan, sa sandaling iyon, ginamit ni Yezuan ang 500 taon ng kanyang buhay upang ipagpalit sa isang Devo Uring point. Bilang karagdagan sa isang Devo Uring point mula sa dati, mayroon na siyang 2 Devo Uring points. Gayunpaman, naiwan lamang siya ng bahagyang higit sa 500 taon ng buhay. Ding! Ang susunod na palitan ay nangangailangan ng 1,000 taon ng buhay. Muling dumating ang notification. 500 years of lifespan for the first exchange, 1,000 years for the second exchange, 1,500 years for the third exchange. O 2,000 years. Nagkalkula si Yezuan sa kanyang puso. Ang isang Levi isang immortal level expert ay may habang buhay na humigit kumulang 1,000 taon. Ang bawat level up ay tataas ang kanilang lifespan ng 250 taon. Sa madaling salita, ang isang Levi Sham na immortal level expert ay magkakaroon ng habang buhay na humigit kumulang 3,000 taon. Kung ang ikatlong palitan ay 1,500 taon, kung gayon ito ay eksaktong 3,000 taon. Sa madaling salita, maaaring ipagpalit si Yezuan ng humigit kumulang 3 DevR points. Sa aking Devo Uring space, mayroon pa akong higit sa 100 taon na halaga ng immortal spring water. Gayunpaman, ang mga immortal level cultivator ay paminsan-minsan ay kailangang sunugin ang kanilang habang buhay upang labanan. Medyo nag-alinlangan si Yezuan. Kung iyon ang kaso, magkakaroon siya ng 1,000 taon ng buhay kapag naabot niya ang immortal level na rank 3. Sa oras na iyon, maaari na niyang i-redeem ang ilang Devo Uring points. Ang Devo Uring point ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaari nitong palakasin ang aking bloodline. Kung ako ay makapasok sa rebirth realm sa hinaharap, ang aking buhay ay tataas. Gayunpaman, ang isang immortal na antas ay nangangailangan sa atin na sunugin ang ating habang buhay upang lumaban. Buntong hininga, sa palagay ko ay hindi sapat ang aking buhay. Panipi, si Yezuan ay nasa isang dilema. Sa huli, nagpasya siyang huwag isipin ang tungkol dito. Isang hakbang lang ang gagawin niya. Kung tutuusin, nasa immortal level rank 1 lang siya.
Dahil mayroon siyang 2 DevR points, nagplano si Yezuan sa kanyang puso kung saan gagamitin ang 2 DevR point na ito. Kalimutan mo na, itatago ko muna sila. Kung mamatay ulit ang clone ko, magagamit ko pa rin sila para buhayin ang clone ko. Sa huli, nagpasya si Yezuan na huwag gamitin ang 2 DevR points. Itatago muna niya ang mga ito. Ngayong nakuha na niya ang Turtle Spirit Earthly Fire at nakalusot na sa Immortal level, kailangan niyang imbestigahan ang ilang bagay. Halimbawa, ang Xuanming Duo. Dati, mahigit 1 buwan nang nag-imbestiga ang pamilya ngunit wala silang nakita. Gayunpaman, ang matandang nakaputi ay isang palatandaan. Tinansya ni Yezuan na ang matandang nakaputi ay nasa Immortal level rank 3 lamang. Broken Sky City, North Wind Mountain, at Mysterious Heaven Sect. Marahil siya ang patriarch ng 3 organisasyong ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nagpasya siyang imbestigahan ang 3 organisasyon na pinakamalapit sa kanya. Kaagad, iningatan niya ang katawan ng Xuanling Turtle King. Pagkatapos ay sinira niya ang kawalan at bumalik sa Broken Sky City. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya at magtatanong na sana tungkol sa Underworld, nakita ng kanyang Eye of Perception ang isang pamilyar na aura. Siya yun. Nang inig ang katawan ni Yezuan nang makilala niya kaagad ang aura. Ang pamilyar na aura na ito ay kabilang sa escort ng Xuanming Duo, ang matandang nakaputi na may Eye of Nature. May daan patungo sa langit, ngunit ayaw mong tahakin ito. Walang pintuan sa impyerno, ngunit pumapasok ka. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Nasa kanya pa rin si Nolan Bing ng Death Hunting Order, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang matandang nakaputi ay nasa Immortal level rank 3 lamang, kaya hindi natakot sa kanya si Yezuan. Gayunpaman, ang matandang nakaputi ay kasalukuyang panauhin sa Governor's Mansion. Mayroon ding Immortal level rank 3 powerhouse at higit sa 10 Immortal level powerhouse sa Governor's Mansion. Ngayong nakalusot na ako sa Immortal level, si Luo Luo at ang Old Tree ay nasa Immortal level na rank 1, at si Wei Zhenchen ay nasa Immortal level na rank 2. Hanggat hinalughog ko ang Governor's Mansion, dapat akong makalusot sa Immortal level rank 2. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Matapos makapasok sa Immortal level na rank 9 mula sa Nirvana, ang mga puntos ng karanasan na kinakailangan para mag-level up ay tumaas ng husto. Ang mga kayamanan na naipon niya dati ay hindi niya kayang makapasok sa Immortal level na rank 2, ngunit sa Governor's Mansion, ito ay sapat na. Naisip niya sa sarili habang nagmamayabang papasok sa Governor's Mansion. Ang kanyang hindi pamilyar na Immortal level na aura ay agad na nakakuha ng atensyon ng ilang tao sa Governor's Mansion. Agad na sumugod ang manager ng Broken Sky City, at nang mapagtanto niyang si Yezuan iyon, nagulat siya. Ikaw ba? Agad na nakilala ng manager ng Broken Sky City si Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, siya ay kontrolado ng Eye of Soul ni Yezuan. Ding! Kontroli ng matagumpay. Ang manager ng Broken Sky City ay nasa Immortal level rank 1 lamang, at hindi kailanman nabigo si Yezuan na kontroli ng isang taong kapareho ng level. Sa sandaling ito, mayroong 5 Immortal level rank 1 aura sa Governor's Mansion. Mayroong 2 Immortal level rank 2 aura, at 2 Immortal level rank 3 aura. Sa una, may iba pang nakapansin kay Yezuan, ngunit ang manager ng Broken Sky City ay sumugod na, at walang nangyari, kaya naisip ng iba na walang mali. Sa ilalim ng patnubay ng Broken Sky City's manager, kinokontrol ni Yezuan ang lahat ng 5 Immortal level na rank 1 na eksperto, at lahat ng kanilang kayamanan ay nahulog sa bulsa ni Yezuan. Kung ang gobernador ng Broken Sky City ay nasa Immortal level rank 2, sino ang iba pang Immortal level rank 2? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. Ito ay ang aking ama. Sagot ng manager ng The Broken Sky City. Sige, dalhin mo ako dyan. Tumango si Yezuan. Ang ama ng manager ng Broken Sky City ay ang pinagkakatiwalaan ng ama ng gobernador ng Broken Sky City. Pagkatapos niyang magretiro, binantayan niya ang Governor's Mansion. 100 taon na ang nakalipas, at ang kanyang kaharian ay nasa Immortal level na rank 2. Kabanata 14:12. Ang taong ito ay nabuhay ng daan-daang taon, at ang lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi gaanong mahina.
Hindi magiging madali para kay Yeshua na kontrolin siya sa isang pagkakataon. Gayunpaman, kahit na nalantad si Yeshua, hindi siya natakot. Hindi nagtagal, natagpuan ng general manager ng Broken Sky City ang kanyang ama. Guuming, bakit mo ako hinahanap? Isang matandang boses ang nanggaling sa isang mansyon. Pare, may dinala ako para makita ka. Sumagot ang general manager ng Broken Sky City. Pumasok ka na. Itinulak ni Guuming ang pinto at pumasok. Nagkataon na binuksan din ng kanyang ama na si Guo Sheng ang pinto at lumabas. Ito ay, napatingin si Guo Sheng kay Yeshua nang may pagtataka. Nakita na niya ang lahat ng immortal level na powerhouse sa mansyon noon. Hindi kaya isa siyang bagong recruit na consecrator. Nagkunwaring misteryoso si Guuming habang papalapit kay Guo Sheng at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Gayunpaman, nang binitawan ni Guo Sheng ang kanyang pagbabantay, biglang sumalakay si Guuming. Bang! Buong lakas na hinampas ni Guuming ang likod ng kanyang ama, at ang huli ay agad na pinalipad. Hindi kailanman iisipin ni Guo Sheng na ang kanyang sariling anak ay palihim na aatake sa kanya. Ano ang nangyayari? Nang nagulat siya, kumislap ang mga mata ni Yeshua. Mata ng kaluluwa. Agad na napagtanto ni Guo Sheng na ang kanyang anak ay kinokontrol ng ibang tao. How dare you? Galit na sigaw ni Guo Sheng, ngunit nang matapos siyang magsalita, ang kanyang lalamunan ay sinakal ng isang malakas na kamay. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, ang kanyang ulo ay mawawala. Mata ng kaluluwa. Patuloy na ginamit ni Yeshua ang kanyang soul ay habang ang kanyang kalaban ay nabigla pa rin. Ding! Nabigo ang kontrol. Para sa mga mas lumang henerasyon na powerhouse, mahirap pa rin gamitin ang soul eye. Pagkatapos ng lahat, nabuhay sila ng daan-daang taon, at ang lakas ng kanilang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa nakababatang henerasyon. Gayunpaman, gaano man katibay ang pader, tanggayan pa rin ito ng hangin. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Matapos gamitin ni Yeshua ang soul eye sa ikatlong pagkakataon, sa wakas ay nakontrol na si Guo Sheng. Gayunpaman, ang sigaw kanina ay pumasok din sa tenga ng iba. Sa kabilang banda, hindi naiwasang magtaas ng kilay ang gobernador ng Broken Sky City at ang dalawa pa. Pare, titingnan ko, sinabi ng gobernador ng Broken Sky City kay Duan Zong. Pumunta ka. Tumanggo si Duan Chong at nagpatuloy sa paglalaro ng chess kasama ang matandang nakasuot ng puting damit na si Ye Wen. Nakilala ng City Lord ng Broken Sky City ang boses na iyon. Boses iyon ni Guo Sheng. Gusto niyang makita kung sino ang nang-provoke kay Guo Sheng. Pagdating niya, nalaman niyang nasa looban sina Guo Sheng at Guo Ming, at wala nang iba. Kakaiba yan. May naramdaman akong immortal level na aura kanina, pero wala na. Mali ba ang naramdaman ko? Sumimangot ang City Lord of Broken Sky City at nagtatakang nagtanong, Uncle Sheng, sino ang nasaktan sa iyo ngayon? Wala lang, utusan lang. Nagkunwari si Guo Sheng na parang walang nangyari at nagsabi, Panginoon ng lungsod, dumating ka sa tamang oras. May apurahang usapin dito. Ano ito? Ang Broken Sky City Lord ay walang anumang pagdududa at direktang dumaong sa looban. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba niya ang kanyang pagbabantay, isang matalim na talam ang biglang bumaril mula sa lupa at tumagos sa kanyang hita. Hindi lang iyon, maging sina Guo Sheng at Guo Ming ay biglang kumilos. Bang! Ang City Lord ng Broken Sky City ay tinamaan ng isa o dalawang suntok at agad na niluwa ang isang subo ng dugo. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumipad palabas, may biglang sumulpot sa likod niya. Yeshua! Hindi niya inaasahan na may immortal level na powerhouse na nagtatago sa malapit. Kahit siya, isang level 2 immortal level powerhouse, ay hindi siya napansin. Ang pamamaraan ng pagtatago na ito ay napakatalino. Nagulat pa rin siya nang hawakan ni Yeshua ang kanyang lalamunan, dahilan para hindi siya makapagsalita. Mata ng kaluluwa. Ding! Nabigo ang kontrol. Ang City Lord of Broken Sky City ay mahigit 100 taong gulang na, ngunit nabigo ang unang pagtatangka ni Yeshua sa paggamit ng Soul's Eye. Mata ng kaluluwa. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Ang City Lord of Broken Sky City ay kinokontrol din ni Yeshua. Walang sinabi ang huli at hinubad ang Chen Kunring ng City Lord. Bilang isang City Lord,
maraming bagay sa Chen Kun Ring. Ang mga bagay na ito, kasama ng akumulasyon ni Yezuan, ay sapat na para sa isang pambihirang tagumpay. Ding! Nakalusot ang host at kasalukuyang nasa level 2 immortal level. Tumunog ang system notification. Kasabay nito, ang haba ng buhay ni Yezuan ay tumaas ng 250 taon, na halos 800 taon. Ang dahilan kung bakit nahirapan si Yezuan na kontrolin ang City Lord sa halip na patayin ang kanyang daan papasok ay dahil maaaring sunugin ng mga powerhouse na walang kamatayan ang kanilang habang buhay upang lumaban. Napakahalaga ng buhay, kaya naman ayaw itong sayangin ni Yezuan. 6 na immortal level 1 at 2 immortal level 2. Ito ay isang magandang lineup. Pumunta ka at tawagan mo ang iyong ama. Sinabi ni Yezuan sa City Lord of Broken Sky City. Ang ama ng City Lord, si Duan Chong, ay isang immortal level 3 immortal level powerhouse. Gayunpaman, nasa kamay na ni Yezuan ang buhay ng kanyang anak at ng buong pamilyang Duan. Mayroong 70% na pagkakataon na pipiliin ng City Lord na sumuko. Oo, ang City Lord ng Broken Sky City ay tumango at ininom ang bote ng dugo na ipinasa sa kanya ni Yezuan. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit at umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya sa lugar kung saan naglalaro ng chess sina Duan Chong at Ye Wen. Ano ang malakas na ingay kanina? Hindi naiwasang magtanong ni Duan Chong nang makita niyang bumalik ang kanyang anak. Wala lang, si Uncle Sheng at Guo Ming lang. Ang City Lord ng Broken Sky City ay umiling at mahinang sinabi, "Pare, kailangan kaagad ni Uncle Sheng." Ngayon na, bahagyang kumunat ang noo ni Duan Chong. Oo, ngayon na, sumagot ang City Lord of Broken Sky City. Sige. Bahagyang tumango si Duan Chong at sinabi sa matandang nakaputi na si Ye Wen, "Babalik ako kaagad." Pagkatapos noon ay mabilis na umalis ang dalawa. Ang paglalaro ng chess ay pampalipas oras lang. Walang pinaghihinalaan si Ye Wen. Iniisip lang niya kung nahuli ba ng assassin mula sa underworld si Yezuan. Dahil hindi niya alam kung paano subaybayan ang mga tao at ang kanyang bilis ay hindi mabilis, hiniling niya sa assassin mula sa underworld na huliin si Yezuan. Hanggat nahuli niya si Yezuan, makakakuha siya ng middle grade immortal level na divine ability. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalapit si Yezuan sa kanya. Hindi nagtagal, dinala ng City Lord of Broken Sky City ang kanyang ama. Nang dumating si Duan Chong, nakita niya ang isang estranghero na nakaupo sa looban ni Guo Sheng. Isa itong estranghero na nasa immortal level 2. Para kay Guo Sheng at Guo Ming, sila ay nakatayo sa likod ni Yezuan ng may paggalang. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay may mali. Gayunpaman, huli na. Bang! Isang malakas na ingay ang narinig. Si Duan Chong ay tinambangan at kinokontrol ni Yezuan. Nakahanda na ang lahat. Ang natitira na lang ay ang huling kailangan nila. Sina Guo Sheng, Guo Ming, ang City Lord ng Broken Sky City, at Duan Chong ay nasa parehong panig. Kaya naman, hindi sila magbabantay. Gayunpaman, ang matandang nakaputi ay isang tagalabas. Kung tatawagan nila siya, hindi magtatagumpay ang pananambang. Bukod dito, mayroon siyang isang pares ng Eyes of Nature. Kung susunugan niya ang puwersa ng kanyang buhay, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Upang hindi masakta ng mga tao sa mansyon, nagpa siya si Yezuan na akitin siya. Tawagan mo siya palabas ng lungsod. Kabanata 14:13. Si Yezuan ang unang dumating sa labas ng lungsod at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Duan Chong, Guo Sheng, at ng City Master ng Broken Sky City si Ye Wen. Gayunpaman, halatang handa si Ye Wen habang lumalayo siya kay Duan Chong at sa iba pa. Kung may tambangan, maaari siyang umalis kaagad. Immortal level 2. Panipi. Biglang naramdaman ni Ye Wen ang aura ni Yezuan. Naramdaman niya na ang aura ay katulad ng kay Zheng Xiangxi. Si Duan Chong ay nasa immortal level 3 habang si Guo Sheng, ang City Master ng Broken Sky City, at Yezuan ay nasa immortal level 2 lamang. Bagamat sila ay may kalamangan sa mga numero, si Ye Wen ang may Eye of Nature. Kaya naman, hindi siya natakot na magsanib puwersa ang mga ito. Kahit na ang Mysterious Heaven Sect ay nawala ng isang sect leader, mayroon pa rin silang dalawang immortal level 2 na eksperto.
Kung maglalaban sila, hindi matatalo ng Broken Sky City ang Mysterious Heaven Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Mysterious Heaven Sect ay isang sekta. Duan Chong, bakit mo ako pinalabas? Huminto si Ye Wen sa di kalayuan at nagtatakang nagtanong. I asked him to bring you out. Biglang nagsalita si Ye Zuan. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang mukha at naging mukha na mayroon siya noong siya ay namatay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakilala siya ni Ye Wen. Ikaw ba? Dinilat ng matandang nakaputi ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang Immortal Level 2 expert ay si Ye Zuan. Di ba sabi nila nasa Nirvana Level 9 lang si Ye Zuan? Isang araw na lang at nakalusot na siya sa Immortal Level 2. Kahit na ang isang reincarnated na reincarnator ay hindi magiging ganoon kalakas, tama ba? Tama, ako ito. Tumango si Ye Zuan at ngumiti. Sa araw na iyon, iniligtas mo ang Xuanming Duo Demons at pinilit akong i-self-destruct ang dalawa sa aking mga clone. Ngayon, nandito ako para maghiganti. May intensyon na si Ye Zuan na patayin ang matandang nakaputi. Bagamat nailigtas ni Lu Tiangong ang Xuanming Duo Demons noon, hindi nakaranas si Ye Zuan ng anumang malaking pagkalugi. Kaya naman, iniligtas niya si Lu Tiangong. Gayunpaman, ang matandang nakaputi ay naging sanhi ng pagkawala ng dalawa sa kanyang mga clone at nasayang ang 2 Devar Points upang buhayin ang mga ito. Paanong hindi siya makakaganti? 2. Nagtaas ng kilay ang matanda na nakasuot ng puting damit. Isang clone lang ang nawala kay Ye Zuan noong araw na iyon, kaya paano magkakaroon ng dalawa ngayon? Siyempre, ito ay dahil hindi niya alam na ang 2 doppelganger ni Ye Zuan ay nasa pinagsamang estado. Isang bangkay, 2 buhay. Ang dahilan kung bakit kita hinikayat ay napakasimple, at iyon ay upang labanan ako. Kung maaari kang manalo, hahayaan kita, patuloy ni Ye Zuan. Ikaw, ang mga mata ng matandang nakasuot ng puting damit ay kumikislap na may layuning pumatay. Kailangang malaman ng isa na pinatay ni Ye Zuan ang kanyang apo at apo sa tuhod sa Longevity Assembly. Gusto niyang maghiganti gamit ang sarili niyang mga kamay. Cut the crap, mag-away tayo. Inilabas ni Ye Zuan ang Scarlet Flame Sword na ginugol niya ng sobrang nakakalamon na kristal para i-forge sa rank 6 na Heavenly Artifact. Bukod doon, si Wei Zhenchen ay nakahover din sa ere, handang umatake anumang oras. Kung ganon, ako na mismo ang kukuha sa'yo. Nang matapos magsalita ang matandang nakasuot ng puting damit, natakot siyang tumingin kay Duan Chong at sa iba pa. Sa wakas ay naunawaan niya na lahat ito ay bahagi ng plano ng gobernador ng Broken Sky City. Longevity Assembly, lumulutang na kristal na larawan. Ang layunin nila ay akitin siya, o sa halip, sirain ang Mysterious Heaven Sect. Gayunpaman, nag-o-overthink siya. Ang utak ay hindi si Duan Chong, kundi si Ye Zuan. Whoosh! Whoosh! Sa isang iglap, ang matanda na nakasuot ng puting damit at si Ye Zuan ay sumalakay. Gusto ng una na hulihin si Ye Zuan, ngunit gusto ni Ye Zuan na patayin ang una. Parehong magkaiba ang target nila sa isa't isa, kaya natural na magkaiba ang kanilang mga atake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa sandaling dumating siya. Ang pag-atake na ito ay sapat na upang agad na mapatay ang sinumang eksperto sa ikatlong antas ng Longevity Stage. Noong una ay gustong hulihin ni Ye Wen si Ye Zuan, ngunit matapos masaksihan ang kapangyarihan ng pag-atakeng ito, alam niyang napakawalang muwang niya. Kahit na hindi niya mailunsad ang pag-ataking ito, kaya paano niya siya mahuhuli? Damn it! Nagmura ang matanda na nakasuot ng puting damit sa kanyang puso. Agad niyang sinunog ang malaking halaga ng kanyang habang buhay upang palakasin ang kanyang True Chi at harangan ang pag-atake ni Ye Zuan. Dagandong, nang magbanggaan ang 2 True Keys, ang mga resultang shockwaves ay tila napunit ang espasyo. Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay sinunog ang 20 taon ng kanyang buhay para sa pag-ataking ito. Kung hindi, nasa panganib siya. Sa mga tuntunin ng Cultivation Base, ang matandang nakasuot ng puting damit ay malinaw na isang antas na mas mataas, ngunit sa mga tuntunin ng pag-atake, ang matandang nakasuot ng puting damit ay libu-libong milya ang layo. Maaari mong harangan ang isa sa aking mga pag-atake, ngunit tingnan natin kung ilan pa ang maaari mong harangan.
Muling umatake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na flaming dragon slash. Malungkot ang mukha ng matanda na nakasuot ng puting damit. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Yezuan ng direkta. Kung hindi, mauubos ang kanyang buhay. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Bagamat nagawa niyang harangan ang pangalawang pag-atake, may nakatago pa rin sa loob ng Golden Flame Dragon. Skyquake Sword. Swish! Sa malutong na tunog, ang puso ng matanda na nakasuot ng puting damit ay tinusok, at bumulwak ang dugo. Ito, nagulat ang matanda na nakasuot ng puting damit. Sa sandaling ito, napagtanto niya na magagamit din ni Yezuan ang 10,000 Mammoth Force mula sa malayo. Maliwanag, mayroon din siyang mata ng 10,000 Mammoth. Siyempre, ang mas ikinagulat niya ay hindi man lang niya maharangan ang dalawa sa mga pag-atake ni Yezuan. Sa katunayan, nagpipigil pa rin si Yezuan. Natatakot siya na ang mata ng 10,000 mammoth ng matandang nakasuot ng puting damit ay masunog at maging abo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Hindi nahulog mula sa langit ang bangkay ng matanda na nakasuot ng puting damit. Ginamit ni Yezuan ang 10,000 Mammoth Force para tanggalin ang dalawang mata ng 10,000 Mammoth. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of 10,000 Mammoth. Nadagdagan ang 10,000 Mammoth Force. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of 10,000 Mammoth. Nadagdagan ang 10,000 Mammoth Force. Tumunog ang dalawa pang system notification. Ang lakas ng kaluluwa ni Yezuan ay hindi nagbago, ngunit ang distansya sa pagitan ng 10,000 Mammoth Force at 10,000 Mammoth Force mula sa malayo ay tumaas. Ito ang epekto ng Eyes of 10,000 Mammoth. Narinig ko na mayroong lahat ng uri ng mga mata sa mundong ito, tulad ng mata ng kamatayan, mga mata ng reinkarnasyon, at iba pa. Kung makukuha ko sila at magsagawa ng espesyal na proseso ng paglamon, marahil ay magkakaroon ako ng parehong epekto. Inaasahan ito ni Yezuan. Ngayong naghiganti na siya, natupad na ang hiling ni Yezuan. Pagkatapos niyang kunin ang Ring of Universe ng matanda na nakasuot ng puting damit ay agad siyang gumawa ng clone. Nasa ilalim na ng kontrol ko ang Broken Sky City. Bakit hindi ko kontrolin ang Mystic Heaven Sect at Mount Beifeng pati na rin? Napaisip si Yezuan habang nagmamadaling pumunta sa magkabilang gilid. Matapos maabot ang immortal na antas, ang kanyang karanasan sa pag-level up ay tumaas ng husto. Tinataya niya na kahit ninakawan niya ang lahat ng tatlong organisasyon, hindi siya makakalusot sa immortal level 3. Sa bawat oras na makapasok siya sa antas na walang kamatayan, ang kanyang habang buhay ay tataas ng 250 taon. Ngayon na si Yezuan ay may habang buhay na halos 800 taon, hanggat muli siyang nagtagumpay, magagawa niyang ipagpalit ang 1,000 taon ng kanyang habang buhay para sa isang devouring point. Sa pag-iisip nito, ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay bumilis sa kanilang takbo. Kabanata 14:14. Nakalulungkot, hindi sapat ang kayamanan para makapasok si Yezuan sa immortal level 3. Gayunpaman, nang siya ay hinalughog ang Mount Beifeng, tatlong powerhouse ang biglang dumating sa Broken Sky City. Ang mga aura ng tatlong ekspertong ito ay walang katulad na makapangyarihan. Diretso silang pumunta sa City Lord's Mansion. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga tao sa lungsod ay pagkatapos nilang makapasok sa City Lord's Mansion, nagkaroon ng Reign of Terror sa mansion. Pagkatapos, ang buong mansyon ay naging mga guho, at walang nakaligtas. Si Duan Chong, ang gobernador ng Broken Sky City, Guo Sheng, Guo Ming, at ang iba pa, nang walang pagbubukod, ay patay na lahat. Sa napakaraming tao na patay ng sabay-sabay, naramdaman din ito ni Yezuan, na nasa malayong langit, dahil ang mga taong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Anong nangyayari? Bakit patay na silang lahat? Nagulat si Yezuan. Naramdaman niya na halos magkasabay na namatay ang mga taong ito. Sa madaling salita, pinatay sila ng isang super powerhouse sa isang suntok. Ito ay hindi bababa sa immortal level 4, o kahit na level 5. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin. Agad niyang sinira ang kawalan at bumalik sa Broken Sky City. Kung sakali, nag-iba siya ng anyo at tinago ang aura. Pagbalik niya, nakita niya ang tatlong figure na nakatayo sa langit sa itaas ng mansyon ng gobernador.
Ang tatlong taong ito ay nakasuot ng itim, at tila sila ang mga assassin ng underworld. Mukhang nalantad ang aking kinaroroonan. Ang tatlong taong ito ay dapat ipadala ng Xuanming Duo upang hulihin ako. Ang tatlong taong ito ay hindi bababa sa Immortal Level 5. Panipi, nagtago si Ye Zuan sa karamihan at hindi maiwasang manginig. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring ilang Immortal Level powerhouses sa lungsod, kaya hindi mapapansin si Ye Zuan sa ngayon. Tila kailangan niyang umalis sa lugar na ito at bumalik sa pamilya Lo. Kailangan niyang gamitin ang kanyang Eye of Soul para burahin ang mga alaala ng lahat sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumingon ang isang lalaking nakaitim at bumagsak ang tingin niya kay Ye Zuan. Ay hindi, ang ekspresyon ni Ye Zuan ay lubhang nagbago. Siya, na nagtago ng kanyang aura sa assassination mode, ay natuklasan ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay maaaring hindi Immortal Level 5, ngunit Level 6. Fair na, sa sandaling iyon, agad na sinira ni Ye Zuan ang kawalan at pumasok. Kaagad pagkatapos, ang lalaking nakaitim na nakadamit ay mabilis na bumaba, ngunit siya ay nakaligtaan. Damn it, hinahanap mo, sabi ng lalaking nakaitim sa paos na boses. Sa kabutihang palad, si Ye Zuan ang may Eye of the Void. Kung hindi, natapos na siya. Ang Void Locator ay matatagpuan sa Turtle Ridge Mountain. Ito ay nilikha ni Ye Zuan sa isang sandali ng desperasyon. Pagkasara ng Void Door, binuksan niya ang isa pa. Sa pagkakataong ito, gusto niyang bumalik sa pamilya Luo at gamitin ang Eye of Souls para burahin ang lahat ng alaala sa kanya. Kung hindi, kung alam ng lalaking nakaitim na pumunta siya sa Panglay Divine Land sa pamamagitan ng portal ng pamilya Lu, siya ay malalagay sa malaking problema. Kahit na ang Cross-Realm Teleportation Formation ay medyo malayo sa Blood Rock Continent ng Tianju, paano kung ito ay matagpuan? Paano kung lumabas si Old Immortal Tianju? Sa makatuwid, kinailangan ni Ye Zuan na alisin ang posibilidad na ito. Kailangan niyang burahin ang lahat ng alaala ng pamilya Lu. At saka, kailangan niyang burahin ang ilang organisasyon na napuntahan niya noon, gaya ng Thousand Beast Sect. Kung sakali, si Ye Zuan ay gumugol ng kabuuang 3 araw na binura ang kanyang mga bakas. Natatakot ako na si Luo Luo, ang Sky Shaking Sword, ang Old Tree, at ako ay may bounty sa kanila ngayon. Sisikapin ko ang lahat para hindi sila palabasin. Medyo walang magawa si Ye Zuan. Sino ang nagtanong sa Xuanming Duo na maging napakalakas? Ang Xuanming Duo ay palaging nasa north. Sa makatuwid, muling pinunit ni Ye Zuan ang kawalan at nakarating sa Turtle Ridge Mountain. Natatakot ako na hinahanap pa ako ng 3 lalaking nakaitim. Baka mas marami pa sila. Kailangan kong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Umalis siya sa Turtle Ridge Mountain at tumungo sa hilaga. Sinisi niya ang Xuanming Duo sa nangyari sa mansyon ng gobernador ng Broken Sky City. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang Xuanming Duo. Sa 3 araw na binubura niya ang kanyang mga bakas, si Luo Luo at ang lumang puno ay tumawid sa Immortal Level 2. Sa madaling salita, silang 4 ay nasa Immortal Level 2 na. Sa kanilang mga kakayahan, hindi naging problema para sa kanila na harapin ang Immortal Level 5 powerhouses. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito na nagmula sa matataas na antas ay hindi magiging simple. Sa makatuwid, kailangan niyang mag-ingat at subukan ang kanyang makakaya na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ginamit ni Ye Zuan ang Shadow Steps para mapabilis ang kanyang paglalakbay. Sa daan, nakilala niya ang maraming eksperto na patungo sa timog. Ang ilan sa kanila ay nasa Immortal Level na Level 3, ang ilan ay nasa Immortal Level na Level 4, at ang ilan ay nasa Immortal Level na Level 5. Anyway, ang mga taong ito ay tila nalaman ng tungkol sa minahan ng ginto at sumugod patungo dito. Kung may kakayahan si Ye Zuan, kaya niyang patayin silang lahat. Gayunpaman, sila ay patungo sa timog sa mga grupo. Hindi naging madali para kay Ye Zuan na patayin sila. Kung siya ay nalantad, ito ay magiging mahirap. Kapag nalantad siya, maaaring may mag-set up ng checkpoint at hindi na niya maipatuloy ang pagtungo sa hilaga. Gayunpaman, sa 2nd araw pagkatapos niyang umalis sa bundok pagong at tumungo sa hilaga. Ding!
Nakalusot ang Devil 3 Battle Soldier. Ito ay kasalukuyang nasa Immortal Level 3. Sa pagkakataong ito, ang matandang puno ang unang tumawid. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Tree of Life Bloodline ay naging Immortal Phoenix Bloodline. Matapos marinig ang notification ng system, hindi na nagkaroon ng panahon si Yezuan para batiin siya ng may lumipad na itim na figure mula sa abot tanaw. Immortal Level 3, nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa kanyang Eye of Revelation, nakikita niya ang level ng kalaban. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito tao kundi isang Sorrow. Bukod dito, ito ay isang itim na fox na may 6 na buntot. Luo-luo, ano itong Black Fox? Mabilis na gumuhit si Yezuan ng isang larawan at ipinakita ito kay Luo-luo na nasa planting space. Master, ito ang Shadow Fox bloodline ng Fox Clan. Ipinanganak silang may assassination skills at napakahirap harapin. Sumagot si Luo-luo matapos itong makita. Shadow Fox, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kahit na ang Shadow Fox bloodline ay nasa Immortal Level 3 lamang, mayroon itong kumpletong Charm Fusion Crystal sa katawan nito at ang Eye of Charm. Sa makatuwid, maaaring hindi ito makontrol ng Eye of Soul ni Yezuan. Natakot si Yezuan na may ibang tao sa paligid, kaya nagpasya siyang iwasan ang linya ng Shadow Fox. Gayunpaman, nang makita ng Shadow Fox si Yezuan, kumislap ang mga mata nito at tumakbo ito patungo kay Yezuan. Darating na, kumunat ang noo ni Yezuan. Dati, may hamarang sa kanya sa kalagitnaan, ngunit pagkatapos suriin ang kanyang interspatial ring, umalis siya. Tila may parehong ideya ang linya ng Shadow Fox. Napakabilis ng bloodline ng Shadow Fox. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa harap ni Yezuan. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yezuan na napakabata pa ng bloodline ng Shadow Fox. Mukha siyang nasa 13 o 14 na taong gulang. Ito ay isang binata. Gayunpaman, mula noong mahabang panahon, hindi maaaring hatulan ng isang tao ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Bagamat mukhang nasa 13 o 14 na taong gulang ang binata, maaaring mahigit 1,000 taong gulang na siya. Sir, may maitutulong ba ako? Mahinahong tanong ni Yezuan. Saan ka galing? Diretsyong tanong ng binata. Kabanata 14:15. Kilala mo ba ang mga taong ito? Naglabas ang binata ng ilang larawan mula sa kanyang Chen Kun ring. Sila ay kina Yezuan, Luo-luo, at iba pa. I've never seen them before. Maraming tao ang naghahanap sa kanila sa daan. I wonder if, umiling si Yezuan. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang ulo. Kaakit-akit, ginamit ng binata ang charm kay Yezuan. F***. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya ginamit ang kanyang Eye of Soul para kontrolin ang binata, ngunit naunang inatake siya ng binata. Ano ang F***? Nagulat ang binata. Si Yezuan ay nasa Immortal Level 2 lamang habang siya ay nasa Immortal Level 3. Bukod dito, na-master na niya ang Eye of Charm at ang Amalgamation Crystal of Charm. Paano niya mabibigo na gamitin si Charm sa isang taong nasa mababang antas? Medyo kaya mo, napaisip ang binata at sinabing, hayaan mong suriin ko ang iyong Chen Kun ring. Kasunod nito, tinanggal ni Yezuan ang kanyang Chen Kun ring at inihagis ito sa binata. Sa normal na mga pangyayari, hindi hahayaan ng isa na suriin ng iba ang kanilang Chen Kun ring kahit na ang kabilang partido ay may mas mataas na antas kaysa sa kanila. Gayunpaman, si Yezuan ay nakatagpo ng maraming tao na gustong suriin ang kanilang Chen Kun ring sa daan, kaya siya ay napakalmado. Inaasahan lang niya na aalis ang binata pagkatapos suriin ang kanyang Chen Kun ring. Kinuha ng binata ang Chen Kun ring at tiningnan itong mabuti. Wala siyang nakitang kakaiba, kaya ibinalik niya ito kaagad kay Yezuan. Paano mo nalabanan ang charm ko? Hindi maiwasang magtanong ng binata. Iyon ay dahil ako ay higit sa 1,000 taong gulang sa taong ito. Nakakonsumo ako ng maraming kayamanan na maaaring magpapataas ng lakas ng aking kaluluwa, casual na sagot ni Yezuan. Kung mas matanda ang isa, mas malakas ang kanilang kaluluwa. Sa makatuwid, ito ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi na nagtanong pa ang binata matapos marinig iyon. Pagkatapos ay nilampasan niya si Yezuan at umalis.
Si Yezuan ay lihim na nakahinga ng maluwag dahil may nakita siyang ibang tao na dumaan sa kanyang Eye of Revelation. Kung inatake siya ng tao, maaaring malantad siya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo ay biglang huminto ang binata sa kanyang kinatatayuan. Maghintay. Hindi sinasadyang tumigil si Yezuan nang marinig niya ang boses ng binata. Lumingon siya at nagtanong, may iba pa ba? Ikaw ba talaga si Elder Bei Fengshan? Bahagyang ipinikit ng binata ang mga mata sa hindi makapaniwala. Tama na yan. Nanginginig ang puso ni Yezuan habang tumango siya bilang tugon. Sige, sundan mo ako sa Bei Fengshan. Sabi ng binata. Parang may natuklasan ang binata. Labis na nagulat si Yezuan sa kanyang puso. Ginamit niya ang pagkakakilanlang ito para linlangan ang ilang tao sa daan, ngunit natuklasan siya ng kabataang ito. Hindi niya alam kung ano ang naging mali. Marahil, ito ay intuition lamang ng isang teenager. Kung gusto mong bisitahin ang Northern Wind Mountain, natural na tatanggapin ka ng Northern Wind Mountain ko. Gayunpaman, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya kailangan ko munang umalis. At, biglang nanlamig at nanlumo ang mga mata ng binata. Baka hindi mo ako mapipigilan. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ginamit ni Yezuan ang kanyang shadow steps para lumipad sa malayo. Kasabay nito, agad siyang hinabol ng kabataang Shadow Fox. Halos magkaparehas lang talaga ang bilis ng dalawang tao. Maaabutan talaga ako ng binatang ito. Ramdam ni Yezuan na hinahabol siya ng binata ng Shadow Fox. Hindi niya maiwasang manginig. Kahit na ang isang walang kamatayang level 4 na eksperto ay hindi makakahabol sa kanya kapag ginamit niya ang kanyang shadow steps. Gayunpaman, ang binatang ito ay nasa level 3 lamang. Mukhang may kakayahan siya. Pagsisimula pa lang nilang tumakbo, sumigaw ang binata sa likod nila. Mayroon lang isang immortal level na Levi 3 martial artist sa Mount Bei Feng. Ang bilis mo ay daig pa ang isang immortal level na Levi 4 na martial artist. Hindi ka taga Mount Bei Feng. Suck. Hindi siya pinansin ni Yezuan at nagpatuloy sa pagtakbo. Kung patuloy na hahabulin siya ng binata, masisira niya ang kawalan at babalik sa lugar na nasa harapan niya. Pagkatapos, liliko siya. Sa karamihan, mahuhuli siya ng ilang araw. Parang nakahanap na ako ng tamang tao. Ikaw ang mission target ko. Biglang sumangot ang binata ng Shadow Fox. Pagkatapos ay naglabas siya ng espada at sinaksak ito sa likod ni Yezuan. Since you're courting death, then don't blame me. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Bigla siyang tumalikod at umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Kasanayan sa Black Heaven Sword. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yezuan ang Unparalleled Flame Dragon Slash dahil natatakot siyang masunog nito ang katawan ng binata ng Shadow Fox. Dahil nalantad siya, gagamitin niya ang binata ng Shadow Fox para imbestigahan ang ilang bagay. Ikaw talaga. Nagtaas ng kilay ang binata ng Shadow Fox. Sa pagharap sa atake ni Yezuan na hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili, ang kanyang katawan ay naging isang itim na daloy ng liwanag at matagumpay na nakaiwas sa liwanag ng espada ni Yezuan. Kasabay nito, naiwasan din ni Yezuan ang pag-atake ng kanyang kalaban. So what if it's me? Since you're courting death, I'll fulfill your wish. Galit na sigaw ni Yezuan at muling umatake. Ikaw ang pakay ng dalawang amo. Basta't mahuli kita, baka tanggapin ako ng dalawang amo bilang kanilang alagad. Huwag mo nang isipin ang pag-alis ngayon. Nang matapos magsalita ang binata ng Shadow Fox, agad itong gumanti. Hindi pamilyar si Yezuan sa dalawang master na binanggit niya. Sila ang Mysterious Underworld Duo Demons. Tila natagpuan ni Yezuan ang tamang target. Dati, ang matandang nakasuot ng puti na si Ye Wen ay pinatay niya. Kaya hindi siya nagtanong kung saan dinala ang Mysterious Underworld Duo Demons. Ngayong narinig na niya ang mga salita ng binata ng Shadow Fox, agad niyang naunawaan na nakahanap na siya ng clue. Whoosh! 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 Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa, para maiwasan ang Shadow Fox na binata na mawala ng pasensya at masunog hanggang sa maging abo ng Unparalleled Flame Dragon Slash, hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Ginamit ni Yezuan ang Black Heaven Sword skill ng Mysterious Heaven Sect. Gayunpaman, alam din niya na kailangan niyang tapusin ng mabilis ang labanan. Ito ay dahil may dumaan na eksperto sa Immortality Stage Level 3.
Grabe ang kaguluhan dito na baka maakit ang atensyon niya. Umiwas sa mga pag-atake ang binata ng Shadow Fox at sabay na umatake. Kasabay nito, naging pink ang kanyang mga mata at gumagamit siya ng alindog para salakayin si Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naunawaan niya na hindi lamang siya ang maaaring gumamit ng mga pag-atake ng kaluluwa. Mata ng kaluluwa. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap at ang binata ng Shadow Fox ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng kaluluwa, si Yezuan ay hindi mas mahina kaysa sa binata ng Shadow Fox na nasa Immortality Stage Level 3. Bilang karagdagan, ang kanyang soul eye ay nag-level up ng ilang beses at ang kanyang mga pag-atake sa kaluluwa ay nalampasan ng binata ng Shadow Fox. Good fellow, kung ganoon, papatayin muna kita. Ang binata ng Shadow Fox ay biglang may balak na pumatay. Bigla niyang naalala na kayang hanapin ng dalawang Panginoon ang kaluluwa ng isa kahit patay na o buhay ang tao. Northern Underworld Heavenly Water. Gumalaw ang puso ng binata ng Shadow Fox at biglang lumitaw ang mga itim na patak ng tubig sa kanyang paligid. Ang mga itim na patak ng tubig na ito ay parang mga arrow na pinakawalan mula sa isang busog at bumaril patungo kay Yezuan. Ang intuition ni Yezuan ay nagsabi sa kanya na ang mga itim na patak ng tubig na ito ay hindi simple. Sa ilalim ng mata ng pahayag, ang mga itim na patak ng tubig na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya. Kung tamaan siya ng libu-libong patak ng tubig na ito, tiyak na mabubutas siya. Kabanata 14:16. Ding! Ang Northern Underworld Heavenly Water ay matagumpay na nakupya. Ding! Natutunan ng host ang middle grade immortal skill, Northern Underworld Heavenly Water. Alam mo, ako din. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Gamit ang kakayahan ng Eyes of Myriad Forms, direktang pinalapot niya ang mga patak ng tubig sa paligid ng kabataan ng Shadow Fox. Ano? Nagulat ang batang Shadow Fox. Pinalapot lang niya ang mga itim na patak ng tubig sa harap ni Yezuan, ngunit pinalapot ni Yezuan ang mga ito sa paligid niya. Nangangahulugan ito na si Yezuan ay may mata ng kalikasan. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat niya ay alam din ni Yezuan ang hakbang na ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa sandaling ito. Swoosh! 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 Ang mga patak ng tubig sa magkabilang panig ay lumipad sa kalangitan. Ang mga patak ng tubig na ito ay mas maliit kaysa sa kuko ng isang maliit na daliri, ngunit ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng malaking kapangyarihan. Kahit sino sa kanila ay maaaring tumagos sa shell ng isang Immortality Level 2 Mysterious Spirit Tortoise. Sa napakarami sa kanila na pinagsama-sama, ito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, direktang napunit ni Yezuan ang hangin at nakatakas sa kalamidad na ito. Gayunpaman, hindi naging madali ang batang Shadow Fox. Poof! 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 Ang batang Shadow Fox ay nahuli sa kanyang sariling bitag. Bagamat naiwasan niya ang marami sa mga patak ng itim na tubig, hindi niya maiiwasan ang lahat ng iyon. Kaya naman, mapoprotektahan lamang niya ang kanyang mahahalagang bahagi, ngunit naapektuhan ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nang bumalik si Yezuan, nakita niya na ang katawan ng batang Shadow Fox ay puno ng mga butas at umaagos ang dugo. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, mabilis na hinarap ni Yezuan ang huling suntok. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Kasanayan sa Black Heaven Sword. Swoosh! Ang espada ay tumagos sa kalangitan. Naiwasan ito ng batang Shadow Fox, na nakaranas lang ng matinding suntok. Gayunpaman, kahit na maiiwasan niya ito, hindi niya ito maiiwasan magpakailanman. Reincarnation Flash, Fourth Flash. Swoosh! Sa malutong na tunog, lumipad ang ulo ng batang Shadow Fox at humiwalay sa kanyang katawan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang abiso ng system ang umalingaw na nagpapatunay na nahulog ang kabataan ng Shadow Fox. Gayunpaman, may isang tao sa di kalayuan na may malawak na tanawin ng labanan. Ito ang Immortal Level 3 powerhouse na dumaan kanina. Matapos makita ang pagkamatay ng kabataan ng Shadow Fox, labis siyang nabigla. Iyon ay ang Shadow Fox, isang level -3 na immortal na antas. Paano ito mamatay ng ganoon lang?
Bagamat nasa immortal level 3 din siya, tiyak na mamamatay siya sa loob ng 10 galaw kung lalabanan niya ang batang Shadow Fox. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Pumunta ka. Bagamat si Yezuan ay nasa immortal level 2 lamang, ang lalaki ay desidido at agad na umalis. Huli na ang lahat para umalis ka na. Ang malas mo lang ang masisisi mo. Biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang salitang, patayin, ay lumitaw sa itaas ng ulo ng kanyang kalaban. Mata ng assassination, misteryosong Heaven Sword Art, swish. Agad na lumitaw si Yezuan sa likod ng kanyang kalaban at sinaksak gamit ang kanyang espada. Fu. Ang puso ng malas na dumaraan ay tinusok, at ang nagngangalit na True Chi ay dumurog sa kanyang puso, agad siyang pinatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kung hahabulin siya ni Yezuan, maaabutan niya itong malas na dumaraan. Gayunpaman, mayroon ng labanan na nagaganap dito. Kung may dadating man, mahirap. Kung sakali, ginamit ni Yezuan ang Death Hunting Command. Isang beses na na-upgrade ang Death Hunting Command at maaaring magmarka ng 2 tao. Ang isa sa kanila ay si Nolan Ding, kaya magagamit pa rin ito ni Yezuan. Ngayong ginamit ang ibang oras para markahan ang malas na dumaraan na ito, magpapalamig ito sa loob ng 1 araw. Inalis ni Yezuan ang bangkay ng malas na dumaan at si Chen Kunring. Nanguna siyang iligpit ang bangkay ng kabataang Shadow Fox. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na may karagdagang marka sa kanyang katawan. Nako, kailan ako nakakuha ng Shadow Mark? Malungkot ang mukha ni Yezuan. Hindi na kailangang sabihin, ang Shadow Mark na ito ay dapat na iniwan ng kabataan ng Shadow Fox. Gayunpaman, nagulat siya nang hindi niya ito napansin. Paano kung ito ay isang marka? Sa ngayon, kailangan muna niyang umalis sa lugar na ito. Mabilis na tumalikod si Yezuan at binago ang kanyang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakahanap siya ng mapagtataguan. Pagkatapos, hinanap niya ang kaluluwa ng bangkay ng kabataang Shadow Fox. Ang paggamit ng soul eye para hanapin ang kaluluwa ay naubos ng maraming kapangyarihan niya. Patuloy na hinahanap ni Yezuan ang alaala ng kabataan ng Shadow Fox. Nakita niya na ang kabataan ng Shadow Fox ay nakipag-ugnayan sa Zuanming Duo Demons. Pumunta ang huli sa sangay ng Shadow Fox at pagkatapos ay umalis. Ang sangay ng Shadow Fox. Ang sangay ng Shadow Fox sa hangganan ng Land of Reincarnation. Ang young master ng branch. 14 years old. Matapos makumplito ang paghahanap, nagulat din si Yezuan. Ang kabataang ito ng Shadow Fox ay ang bunsong anak ng pinuno ng sangay ng Shadow Fox. Siya ay 14 na taong gulang lamang sa taong ito. Ang kanyang kakayahan ay medyo napakapangit. Pagkatapos ng lahat, si Luo Luo ay nasa immortal level 2 lamang ngunit siya ay 16 na taong gulang na ngayong taon. Ang kabataang ito ng Shadow Fox ay mas bata kay Luo Luo ng 2 taon. Ito ang kanyang tunay na anyo at hindi dahil kinuha niya ang mga kayamanang iyon para mapanatili ang kanyang kabataang hitsura. Gayunpaman, hindi itinuturing na malaking bagay ang pagpasok sa antas ng immortal bago ang edad na 100. Marahil siya ay hindi sapat na matalino at mananatili sa immortal level 3 sa loob ng 1,000 taon. Sa landas ng paglilinang, walang nang ahas na maging 100% sigurado. Siyempre, exception si Yezuan. Ngayon, alam ni Yezuan ang maraming bagay mula sa kabataang ito ng Shadow Fox. Lumabas na ang Zuanming Duo Demons ay mula sa Shadow Fox branch sa kanilang nakaraang buhay at may mataas na status sa clan. Sa madaling salita, natagpuan ni Yezuan ang angkan ng Zuanming Duo Demons. Mula ngayon, hindi na niya kailangang habulin ang Zuanming Duo Demons. Sa halip, kailangan niyang simulan ang pagpaplano kung paano patayin ang Zuanming Duo Demons. Luo Luo, mayroon akong Shadow Mark ngayon. Matatanggal ba ito? Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Bagamat hinanap niya ang memorya ng kabataan ng Shadow Fox, wala siyang nakitang anumang bagay na may kaugnayan sa pagtanggal ng Shadow Mark. San Ino Mark. Medyo nagulat si Luo Luo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot siya, ang bagay na ito ay mahirap tanggalin. Ito ay isang mahirap na paraan ng angkan ng Shadow Fox. Sa tansya ko, kailangan ni Young Master na maging immortal level 4 o 5 man lang para maalis ito. Napakagulo.
Napabuntong hininga si Yezuan. Ang Shadow Fox Clan ay isang natural na mamamatay tao. Maaari nilang itago ang kanilang aura at marka. Sila ay medyo makapangyarihan. Dahil hindi niya ito maalis ngayon, walang pakialam si Yezuan. Gayunpaman, bigla niyang naalala na ang kabataang Shadow Fox na ito ay ang Young Master ng Shadow Fox Branch. Siya ang pinakamatalinong tao sa sangay. Sa pagkakataong ito, palihim na siyang sumilip. Sa makatuwid, tiyak na may mga taong naghahanap sa kanya. Kung makatagpo ni Yezuan ang mga ekspertong ito, kailangan niyang tumakbo. Kung siya ay labis na mapalad, makakahanap siya ng pera kapag siya ay lumabas. Gayunpaman, kung siya ay lubhang malas, siya ay magdurusa kahit na siya ay natutulog sa bahay. Bago simulan ni Yezuan ang kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang isang aura na papalapit sa kanya. Immortal Level 5, ito ay darating para sa akin. Nako, ito ay isang eksperto mula sa angkan ng Shadow Fox. Agad namang nag-react si Yezuan. Ang aura ng Immortal Level 5 expert na ito ay katulad ng sa kabataan ng Shadow Fox. Dapat pareho sila ng bloodline. Sa makatuwid, natukoy ni Yezuan na sila ay mula sa sangay ng Shadow Fox. Kabanata 14:17. Sa sandaling ito, nag-aalangan si Yezuan sa kanyang puso. Kung ordinaryong tao lang, kaya niya itong ipaglaban. Gayunpaman, ang immortal na antas ng rank 5 na powerhouse ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay mula sa sangay ng Shadow Fox. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi makalkula ng normal. Kailangang malaman ng isang tao na ang kabataan ng Shadow Fox ngayon ay malamang na umabot sa immortal level na rank 4. Gayunpaman, nagpa siya si Yezuan na tingnan muna. Hindi nagtagal, ang walang kamatayang antas na rank 5 na Shadow Fox Powerhouse ay lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox na may tatlong purplish-black na buntot. Matangkad siya at malaki. Tatlong buntot. Tila ang lakas ng taong ito ay hindi kasing lakas ng inaakala ni Yezuan. Tatlong buntot lang. Ang lakas ng espiritu niya ay hindi ganoon kalakas. Kung kaya ko siyang patayin, dapat ay makalusot ako sa immortal level na rank 3. Pagkatapos mag-isip sa kanyang puso, gumawa ng desisyon si Yezuan. Kung siya ay nalantad, gayon din. Sa karamihan, siya ay liliko. Napakabilis, ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay dumating sa harap ni Yezuan. Napadaan lang siya sa lugar na ito at umasa sa kanyang perception sa Shadow Imprint para mahanap si Yezuan. Bakit mayroon kang shadow mark ng Shadow Fox tribe sa iyong katawan? Nagtatakang tanong ng medyo may edad na. Dahil minsan akong naging mission target. Hinawakan ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword sa kanyang kamay at dahan-daang sumagot. Nang matapos siyang magsalita ay biglang tumunog ang tunog ng system notification. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon. Patayin si Hibing mula sa tribo ng Shadow Fox sa loob ng 100 galaw. Ang pagkumpleto ng misyon ay gagantimpalaan ang Devil Tree Battle Soldier at ang host na magbahagi ng parehong antas. Ang system notification na ito ay nagulat din kay Yezuan. Ang lumang puno ay nagbahagi ng parehong antas sa kanya. Mabilis niyang sinuri at nakitang hindi masama ang gantimpala. Hanggat ang antas ay ibinahagi, kung gayon ang lumang puno ay magiging kapantay niya sa hinaharap. Bukod dito, maaaring mas mataas pa sa kanya ang Old Tree. Halimbawa, kung si Yezuan ay nakapasok sa immortal level na rank 8, kung gayon ito ay magiging 0% na karanasan. Pagkatapos ibahagi ang mga level, magkakaroon din ng 0 experience point ang Old Tree para sa mga nasa immortal level rank 8. Kung hindi ipagpapatuloy ni Yezuan ang pagsipsip ng dugo ni Yezuan, hindi tataas ang kanyang experience points. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na lilimitahan ng Old Tree ang kanyang mga puntos sa karanasan. Hanggat patuloy niyang sinisipsip ang dugo o bangkay ni Yezuan, tataas ang kanyang experience points at maaari pa siyang makapasok sa immortal level rank 9. Sa madaling salita, pagkatapos makumplito ang random quest na ito, ang kaharian ni Yezuan ay magiging pinakamababang kaharian ng Old Tree. Ang kaharian ng lumang puno ay maaaring kapareho ng kay Yezuan o mas mataas kaysa kay Yezuan. Isa itong napakagandang gantimpala. Nang maisip niya ito, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Tumingin siya sa medyo may edad na lalaki na may kakaibang ekspresyon.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isa ng patay na tao sa kanyang puso. Gayunpaman, ang random quest na ito ay nangangailangan sa kanya na patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa loob ng 100 galaw. Higit pa rito, ang luho-luho, old tree, at ang iba pa ay binibilang din bilang isang bilang ng mga galaw. Sa makatuwid, kinailangan ni Yesuan na tapusin ito sa lalong madaling panahon. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Yesuan na tumatawa pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi niya maiwasang magtanong, anong tinatawa-tawa mo? Wala lang, may iba pa ba? Tumigil sa pagtawa si Yesuan at nagtanong, mayroon kang shadow imprint sa iyong katawan. Marahil ay pinatay mo na ang isang tao mula sa aking Shadow Fox clan. Ngayon, ipaghihiganti ko sila. Walang planong magsalita ng walang kaparirikan ang nasa katanghaliang gulang at agad na umatake. Hinihintay kita. Nagningning ng maliwanag ang mga mata ni Yesuan habang nilaslas niya ang Crimson Flame Sword sa kanyang kamay. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang napakalaking gintong apoy na dragon ang lumabas at inatake ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natakot siya na masunog ng unparalleled Flame Dragon Slash ang bangkay ng batang Shadow Fox, kaya hindi niya ginamit ang kasanayang ito. Ngayon, ang random quest ay nangangailangan lamang sa kanya na patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa loob ng 100 galaw. Ito ay mas simple. Bago siya umatake, nakakonsumo na siya ng immortal level na level 2 Burning Sky Peel, na lubos na nagpapataas ng kanyang flame attack power. Bilang karagdagan sa Immortal Phoenix God Bloodline, ang Divine Sword Bloodline, ang Eye of Glory, at ang passive effect ng Destruction, ang pag-ataking ito ay sapat na upang banta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa immortal level na level 5. Napakalakas ng pag-atake. Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay pabaya, kaya ang kanyang unang pag-atake ay napakahina. Agad siyang nilamon ng gintong apoy na dragon, na naging dahilan upang kailanganin niyang harapin ang pag-atake. Northern Underworld Heavenly Water, protektahan. Sa kabutihang palad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi isang ordinaryong tao. Mabilis niyang pinalamig ang mga itim na patak ng tubig at pinrotektahan ang kanyang katawan. Whoosh! Whoosh! Nilamon ng gintong apoy na dragon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, ang tubig ay ang bane ng apoy. Isinuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang itim na patak ng tubig na baluti at nagmamadaling lumabas sa gintong apoy na dragon. Gayunpaman, nagkaroon din siya ng ilang mga pinsala. Bilang isang immortal level na level 5, siya ay nasugatan ng isang bata na nasa immortal level na level 2. Nakakahiya. Hindi pa tapos. Sinamantala ni Yesuan ang pagkakataon na magsagawa ng middle grade immortal level na divine ability. Northern Underworld Heavenly Water. Biglang, isang malaking bilang ng mga itim na patak ng tubig ang namuo sa paligid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at direktang inatake siya. Ano? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Yesuan ang hakbang na ito. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip. Nag-condensed siya ng bagong set ng Northern Underworld Heavenly Water Armor. Kahanga-hanga ang depensa ng armor. Gayunpaman, ang libu-libong itim na patak ng tubig na pinalapot ni Yesuan ay nagsakripisyo ng 20 taon ng buhay ni Yesuan. Bukod dito, inalis ni Yesuan ang epekto ng Sky Burning Peel at kinain ang Sky Freezing Peel. Ang lakas ng pag-atake sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan. Bang! 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 Ang mga patak ng Northern Underworld Heavenly Water ay damapo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat walang nakikitang mga sugat sa kanyang katawan, ang malaking impact ay naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Bukod dito, ang Northern Underworld Heavenly Water ay may epekto sa pagyayelo. Kotcha! 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 Sa isang kisap mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay na-freeze sa isang ice sculpture kasama ang Northern Underworld Heavenly Water Armor. Kailangang sabihin na nililigawan niya si kamatayan. Bagamat magkaiba ang dalawang true kiss, ang Northern Underworld Heavenly Water ay may parehong katangian. Bilang karagdagan sa Sky Freezing Peel, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakulong sa kanyang sariling baluti. Sa ganitong paraan, naging live target siya.
9 Flash Reincarnation, ika-4 na Flash. Biglang lumitaw si Luo. Nang sumugod siya sa gilid ng medyo may edad na lalaki, binilisan na niya ang pang-4 na Flash. 9 Flash Reincarnation, 5th Flash. Gotcha, isang sulok ng ice sculpture ang naahit. Ang posisyon at laki ay eksaktong ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isang marangal na immortal level 5 na eksperto ay talagang binugbog hanggang sa puntong hindi na siya makalaban. Lampas din ito sa inaasahan ni Yezuan. Siyempre, lahat ito ay salamat sa middle grade immortal level Northern Underworld Heavenly Water. Kasama ng Sky Freezing Peel, talagang kapaki-pakinabang ito. Kung lalabanan ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, malamang na tumagal ng kahit isang dosenang galaw. Bukod dito, susunugan ng kabilang partido ang kanyang puwersa sa buhay. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Sa makatuwid, sinunog ni Yezuan ang 20 taon ng kanyang puwersa sa buhay mula sa simula upang makamit ang isang one-hit kill effect. Kabanata 14:18. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Mabilis na lumipad si Yezuan at iniligpit ang bangkay ng nasa katanghaliang gulang at ang universe ring. Nahulaan niya na hinahanap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang batang Shadow Fox. Sa kasamaang palad, ang batang Shadow Fox ay napatay din niya. Ang Shadow Seal sa kanyang katawan ay naiwan ng batang Shadow Fox. Ding! Natapos na ng host ang random mission. Maghahalo ng level ang host at ang Devil Tree Battle Soldier. Ding! Nakalusot ang host. Nasa Immortal Level 3 na ang host. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay nasa Immortal Level 4 na ngayon. Sunod-sunod na tumunog ang tatlong system notification. Ang Old Tree ay nasa Immortal Level 3 na. Pagkatapos magbahagi ng mga level, siya ay nasa Immortal Level 3 pa rin at may mas maraming experience point kaysa kay Yezuan. Ang gantimpala para sa misyong ito ay hindi masama. Kahit na ang espesyal na level up na misyon ay hindi na-trigger muli, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng husto pagkatapos makumplito ang espesyal na level up na misyon ng 10 beses. Kung hindi niya mapapatay ng ganoon kadali ang kanyang kalaban. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang mula sa angkan ng Shadow Fox. Hinahanap niya ang batang pinuno ng angkan na nakalusot. Talagang pinagtagpo silang dalawa, ngunit hindi sa mundo ng mga tao. Ding! Gusto bang ipagpalit ng host ang 1,000 taon ng buhay para sa isang DevR point? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang notification ng system. Ngayong si Yezuan ay nasa Immortal Level 3, ang kanyang habang buhay ay tumaas sa 1,000 taon. Kahit na ipinagpalit niya ang 1,000 taon ng buhay, mayroon pa rin siyang higit sa 20 taon upang mabuhay. Bukod dito, mayroon pa siyang 100 taon ng Immortal Spring Water sa kanyang DevR space. Hindi siya mamamatay pansamantala, gayunpaman, hindi siya nagmamadaling makipagpalitan ng DevR point. Gumamit lang siya ng 20 taong haba ng buhay para patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa angkan ng Shadow Fox. Minsan, kailangan niyang sunugin ang kanyang habang buhay. Sa makatuwid, naramdaman niyang hindi pa huli ang lahat para ipagpalit ang DevR point kapag siya ay nasa Immortal Level 4 o sa isang kritikal na sandali. Hindi mabubura ang Shadow Seal sa katawan ko dahil masyadong mababa ang level ko. Parang ito lang ang paraan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang Shadow Seal ay hindi naman isang masamang bagay. Kung ang taong dumating ay hindi malakas, ito ay isang regalo sa kanya. Kung ang tao ay napakalakas, si Yezuan ay direktang sisira sa kawalan at aalis. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, gusto pa rin niyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para akitin ang Shadow Fox clan. Hindi malakas ang angkan ng Shadow Fox. Nabalitaan ko na ang pinakamakapangyarihang tao ay nasa immortal level na level 7 lamang. Sa aking kasalukuyang level, imposibleng labanan ko ang isang immortal level na level 7, ngunit hindi dapat maging problema para sa akin na labanan ang isang immortal level na level 6. Kung tutuusin, hindi lahat ay sineseryoso ako. Nagplano si Yezuan sa kanyang isipan habang nagmamadali siyang sumabay. Dahil nalantad na siya, hindi na kailangan pang magtago. Sasabihin niya ngayon sa mga Zuan Ming Duo Demons. Dumating siya.
Hindi nagtagal, nakita niya ang pangalawang tao mula sa Dark Shadow Fox clan. Ang taong ito ay nasa level 4 immortality level at hindi malakas. Matapos maramdaman ang shadow imprint sa katawan ni Yezuan, gusto rin ng taong ito na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa kasamaang palad, ang Fearless Dragon Slash ni Yezuan ay sinunog siya sa kawalan. Umaasa sa Death Hunt Command, alam ni Yezuan na papunta pa rin si Nolan Bing, kaya hindi pa siya nakabalik sa clan. Dahil hindi pa siya nakabalik sa clan, hindi dapat masyadong maraming makapangyarihang tao ang darating. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na makalusot ng mabilis bago dumating ang makapangyarihang mga tao. Sa sandaling iyon, direktang lumipad siya kasama si Wei Zhenchen. Hindi niya binago ang kanyang hitsura at pinanatili ang hitsura ng isang bounty. Kung sino man ang dumating, mamamatay. Kahit saan siya pumunta, pinatay niya. Lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang ito sa sangay ng Shadow Fox Clan. Clan Leader, may error report ako. Isang miyembro ng Shadow Fox Clan ang nagmamadaling tumakbo sa tirahan ng Shadow Fox Clan Leader. Anong problema? Ang Shadow Fox Clan Leader ay isang matangkad at matibay na lalaki. Bagamat ganoon ang hitsura niya, talagang nabuhay siya ng higit sa 1,000 taon. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga anak, ngunit tanging ang kanyang bunsong anak na lalaki ang pinakanamumukod-tangi. Sa edad na 14, talagang nakalusot na siya sa immortal level na level 3 at inaasahang makapasok sa rebirth level sa hinaharap. May nagpadala ng balita na ang taong gustong hulihin ng dalawang Panginoon ay lumitaw malapit sa Tianyuan Mountain Range. Wala sa mga pumasok sa Tianyuan Mountain Range ang naiwan na buhay. Iniulat ng Shadow Fox Clan Leader. Ano ang cultivation base ng taong iyon? Nagtatakang tanong ng Shadow Fox Clan Leader. Hindi lang ang Shadow Fox Clan Leader ang gustong hulihin si Yezuan. May mga assassin din mula sa Underworld. Gayunpaman, ang Underworld ang puwersa na itinatag ng Shadow Fox Clan. Nabalitaan ko na level 3 lang siya ng immortal level. Mayroon ding immortal level na level 4 na demonyo at isang espada. Nako, nandyan din ang White Fox na gusto ng dalawang Panginoon. Nagpatuloy ang pag-uulat ng Shadow Fox Clan Leader. Hindi gusto ng Zuanming Duo si Yezuan, ngunit si Luo Luo. Sige, ipadala agad ang 4 na Grand Elder. Kailangang hulihin nila ang White Fox na iyon. Ang iba naman, hindi mahalaga. Sabi ng Shadow Fox Clan Leader. Ang 4 na Grand Elder sa clan na ito ay pawang mga immortal level 6 powerhouses. Hindi magiging problema para sa kanila na kumilos. Oo, tumugon ang Shadow Fox Clan Leader at tumalikod para umalis. Gayunpaman, bago siya makalayo, tinawag siyang muli ng Shadow Fox Clan Leader. May balita ba tungkol sa Young Clan Leader? Sumimangot ang Shadow Fox Clan Leader at nagtanong. Hindi, umiling ang Shadow Fox Clan Leader. Yung bastos, saan siya nagpunta? Sampay ng Shadow Fox Clan Leader sa kanyang puso. Napakaraming pagsisikap ang ginugol niya sa pag-aalaga sa kanyang bunsong anak. Binigyan pa niya ito ng Heaven and Earth treasure na ginamit niya para sa cultivation. Gayunpaman, ang bastos na ito ay talagang tumakas sa bahay, na nagpagalit sa kanya. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang bunsong anak ay personal na pinili ni Lord Nolan Jia para ipadala sa angkan. Siyempre, ito ay isang bagay na ngayon lang niya nalaman. Naisip niya na hanggat naging disipulo ni Nolan Jia ang kanyang bunsong anak, maaaring makalusot siya sa rebirth state sa hinaharap at malampasan pa niya si Nolan Jia. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ayaw ni Nolan Jia na maging alagad niya ang kanyang bunsong anak. Sa halip, gusto niyang angkinan ang kanyang katawan. Nakatingin din si Nolan Bing sa katawan ni Luo Luo at gustong angkinan ito. Pagdating ng panahon, magsisimulang mag-dual cultivate ang dalawang talentadong kabataang lalaki at babae. Sa mas mababa sa 100 taon, maaari silang makabawi sa kanilang pinakamataas. Kahit si Yezuan ay hindi alam na hindi niya sinasadyang napatay ang taong gustong angkinan ni Nolan Jia. Matagal nang ginagamit ang bangkay bilang pataba para sa Heavenly Treasure Tree. Sa sandaling ito, tinambangan ni Yezuan ang iba sa Tianyuan Mountain Range. Sok. Ang paggamit ng iyong sarili bilang pain ay talagang magandang ideya.
Si Yezuan ay nagtatago sa pasukan ng Tianyuan Mountain Range. Sa assassination mode ng Killer God Bloodline, walang sinuman sa mga taong pumasok sa Tianyuan Mountain Range ang nakapansin sa kanyang kinaroroonan. Ang mga taong ito na pumasok sa Tianyuan Mountain Range ay hindi bababa sa Immortal level na level 3. Ang mas malalakas ay nasa Immortal level 5. Kung mabibihag niya silang lahat sa isang pagkakataon, makakaakyat siya sa susunod na antas. Si Yezuan ay naghihintay doon. Kabanata 14:19. Pagkaraan ng ilang sandali, sumalakay si Yezuan. Sa sandaling ito ay nangyari sa gabi. Madilim at maangin ang gabi noon. Ito ay isang gabi upang patayin. Patayin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang habang siya ay tumakbo palabas. Ang one-on-one na labanan ay hindi na isang hamon para sa kanya. Kaya naman, gusto niyang labanan ang isang grupo ng mga tao ng mag-isa. Killing Intent Explosion. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Pumuslit si Yezuan sa likod ng isang immortal level na rank 3 powerhouse at naglunsad ng isang sneak attack. Ano? Napalingon ang malas na lalaki sa gulat. Nilamon siya ng gintong apoy na dragon at naiwan lamang ang isang sandata at isang Chenkun ring. Itago. Mabilis na inilagay ni Yezuan ang mga samsam ng digmaan sa kanyang bag, pagkatapos ay agad na tumakas sa mga anino. Nandito siya. Ang mga assassin sa underworld na sinusubukang hulihin si Yezuan ay sumigaw nang marinig nila ang kaguluhan. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap si Yezuan. Pagkalipas ng ilang segundo, lumipad na si Yezuan sa likod ng isa pang tao. Killing Intent Explosion. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isa pang Golden Flame Dragon ang lumitaw at isa pang powerhouse ang napatay. Sa pagkakataong ito ay isang Immortal level rank 4 powerhouse na nasunog hanggang sa abo. Gaya ng dati, iniligpit ni Yezuan ang mga samsam sa digmaan at muling itinago ang mga ito. Damn it, nasaan siya? Mas maganda ang husay sa pagtatago ng lalaking ito kaysa sa atin. Kahit ang mga miyembro ng Shadow Fox Clan ay mas mababa sa kanya. Ang mga assassin ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Dahil kailangan ng misyon na mabuhay si Yezuan, hindi sila nang ahas na salakayin siya dahil natatakot sila na mapatay nila siya. Dahil tinanggap nila ang misyon ng Underworld, wala silang maraming item sa kanilang Chenkun rings. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Yezuan. Kaya naman, iniisip niya kung dapat ba niyang taasan ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas noong nasa Immortal level na rank 3 siya. Ito ay isang engulfment point. Mayroon na siyang 3 engulfment points. Kung nakakuha siya ng isa pa, magkakaroon siya ng 4 na engulfment points. Hanggat makakakuha siya ng 6 na puntos, magagawa niyang pagsamahin ang 2 linya ng dugo. Iyon ang layunin ni Yezuan. Wala pang 10 segundo, 3 pang tao ang napatay. Gayunpaman, lahat sila ay nasa Immortal level 3 at level 4. Para naman sa mga nasa Immortal level na rank 5, hindi madaling makalusot sa kanila. Bagamat marami sila, hindi nila kayang makipagsabayan sa attrition ni Yezuan. Sa loob ng 1 minuto, si Yezuan ay nakapatay ng higit sa 10 tao, na naging dahilan upang makaramdam ng kaunting pangamba ang natitirang mga tao. Pagkalipas ng ilang minuto, kakaunti na lang ang natitira sa antas na walang kamatayang level 5 na powerhouse. Kailangan ko pa ng kaunti para mag-level up. I wonder if I can level up after patayin itong 4 na Immortal level rank 5. Si Yezuan, na nagtatago sa dilim, ay nag-isip sa sarili. Gayunpaman, dapat mayroong maraming mga tao na darating sa lalong madaling panahon. Ang pag-level up ay isang tiyak na bagay. 1 versus 4, hindi ko pa nasusubukan. Fair na, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa wakas, sasalakayin na niya ang Immortal level na rank 5 na martial artist. Bagamat isa laban sa 4, hindi dapat kalimutan ng isa na hindi mahina si Luo at ang iba pa. Sina Wei Zenshin at Old 3, na nasa Immortal level 4, ay maaaring labanan ang isang Immortal level rank 5 martial artist ng magkasama. Nakalusot si Luo sa Immortal level 4, kaya hindi naging problema para sa kanya na labanan ang dalawa sa kanila. Para sa huli, ipaubaya niya ito kay Yezuan. Hindi dapat maging problema ang pumatay ng 4 na tao sa loob ng 5 segundo, di ba?
Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Walang problema, sagot ni Luo Luo. Si Yezuan at ang iba ay agad na tumakbo palabas. Nandito na sila. Nag-react agad ang apat na immortal level rank 5 martial artists. Bagamat si Yezuan ay mayroong killer god bloodline, si Luo Luo at ang iba pa ay wala. Natuklasan sila sa sandaling lumitaw sila. Nanguna si Luo Luo at naging isang gininto ang sinag ng liwanag, tumama sa pinakamalapit na tao. Rebirth Flash, Third Flash. Rebirth Flash, Fourth Flash. Sa isang kisap mata, dumating si Luo Luo sa harap ng isa sa kanila. Isang gininto ang sinag ng liwanag ang kumislap at ang kanyang ulo ay tumilapon. Instant kill. Pagkatapos, mabilis na sinunggaban ni Luo Luo ang isa pang tao. Napatay sila sa isang iglap. Paano sila dapat makitungo sa kanila? Sabay nating labanan sila. Sa natitirang tatlo, isa sa kanila ang sumigaw. Kung mag-isa silang lalaban, isa-isa silang papatayin. Gayunpaman, wala itong silbi kahit na magkasama silang lumaban. Hindi natin maaaring hayaang manguna si Luo Luo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang napakalaking Golden Flame Dragon ang nabuo, na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa gabi. Sa gabi, tataas ang lakas ng pag-atake at bilis ng paggalaw ng Killer God Bloodline. Ang pag-ataking ito ay sapat na upang mapatay sila kaagad. Gayunpaman, nagsanib puwersa ang tatlong immortal level na rank 5 na martial artist upang salakayin ang Golden Flame Dragon. Dagandong, bagamat malakas ang atake ni Yezuan, silang tatlo ay hindi mahina ng magsanib puwersa. Ang gintong apoy na dragon ay natalo. Sa kabilang banda, si Wei Zhenchen, na naging Heavenly Dragon, at all three ay dumating sa kanilang harapan. Whoosh! Naging isang sinag ng liwanag si Wei Zhenchen at inatake silang tatlo. Samantala, naghagis ng suntok si Old Tree. Ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa isang immortal level rank 5 martial artist. Nang harangin nilang tatlo ang pag-atake ni Yezuan, inatake sila ng dalawang mahiwagang armas. Medyo natarante sila pero kinakaya pa rin nila. Gayunpaman, naglunsad sina Yezuan at Luo Luo ng bagong round ng pag-atake. Rebirth Flash, Fourth Flash. Ginamit ni Luo Luo ang Fourth Flash para mapabilis ang kanyang bilis at ginamit ang Fifth Flash para patayin sila. Rip, rip. Sa dalawang malulutong na tunog, pinutol ang ulo ng dalawang immortal level rank 5 martial artists. Para sa huling tao, siya ay ibinigay kay Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Whoosh, whoosh, whoosh. Nilamon ng Golden Flame Dragon ang huling tao. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang pagpatay sa mga taong may dalawang ranggo na mas mataas kaysa sa kanya ay hindi nagbigay sa kanya ng malaking layunin ng pagpatay. Hindi siya sigurado kung isang immortal level rank 6 martial artist ang darating para hulihin siya sa pagkakataong ito. Buntong hininga, masyadong makapangyarihan sina Young Master at Luo Luo. Wala kaming nagawang kahit ano. Walang magawa ang Old Tree. Nanginginig ang espada ni Wei Zhenchen habang tumututol. Huwag kang mag-alala, mas maraming tao ang darating. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang makita niyang apat na tao ang pumasok sa Tianyuan Mountain Range. Bukod dito, ang kanilang mga ranggo ay mataas. Immortal level rank 6. Sa wakas, may apat na makapangyarihan. Maaari na akong makapasok sa immortal level rank 4 ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan habang itinago niya si Luo Luo at ang dalawa pa sa kanyang plant space. Mabilis niyang tinago ang sarili. Nakita niyang narinig nilang apat ang gulo at mabilis na papunta sa kanila. Para naman sa Dark Shadow Imprint, na-control na niya ang isang eksperto para burahin ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nadiskubre ng mga eksperto mula sa Dark Shadow Fox Clan. We're one step behind. Dapat malapit lang siya. Hanapin mo siya, sigaw ng isang matandang lalaki sa malalim na boses. Ang apat na immortal level na rank 6 na martial artist ay naghiwalay at hinanap ang kinaroroonan ni Yezuan sa kanilang espiritual na kamalayan. Gayunpaman, hindi nila alam na nasa ibaba nila si Yezuan. Ang apat na eksperto sa Shadow Fox ay nasa immortal level rank 6. Nakakalito ito. Kabanata 1420.
Naisip ni Yezuan na mayroon lamang 4 na immortal level 6 na ordinaryong tao. Hindi niya inaasahan na sila ay mula sa Shadow Fox clan. Nangangahulugan ito na ang kanyang Eye of Soul ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanila. Parang kailangan niyang kagatin ng bala at patayin sila. Siyempre, magkakaroon siya ng pagkakataon kung ito ay isang one-on-one na labanan. Gayunpaman, imposible kung ito ay isang 1-on-4 na labanan. Kaya naman, kinailangan niyang akitin silang 4. Dahil makapangyarihan, silang 4, sila ay walang takot. Magiging maayos pa sila kahit maghiwalay sila para hanapin sila. Sumunod si Yezuan sa likod ng isang medyo may edad na lalaki. Malapit na mag-time. Kahit na dumating ang pinakamalapit na tao, aabutin ng 1 o 2 minuto. Mapapatay ko siya sa loob ng 1 o 2 minuto. Panipi. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya si Yezuan na kumilos. Ang mga powerhouse mula sa Shadow Fox clan ay ipinanganak na mga mamamatay. Hindi lang sila magaling magtago, magaling din sila sa intuit ayon. Natuklasan si Yezuan nang makalapit siya. Nahanap kita. Nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang at tinitigan niya si Yezuan. Kaakit-akit. Gayunpaman, nakapikit na si Yezuan. Alam niyang direktang gagamitin ng kanyang kalaban si Charm. Karaniwang magtatagumpay ang isang immortal level 6 powerhouse kung gagamitin niya si Charm sa isang junior na nasa immortal level 3. Sa kasamaang palad, hindi maakit si Yezuan. Gayunpaman, ang alindog ay magiging isang espiritual na pag-atake. Sa makatuwid, walang pagpipilian si Yezuan kundi ipikit ang kanyang mga mata. Pagpapalabas ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Fiery Dragon Slash. Agad na naglasla si Yezuan gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Bukod dito, sina Wei Zhenchen at ang Old Tree ay sumalakay mula sa magkabilang panig. Dahil nagsimula na ang labanan, kailangan nilang tapusin ito ng mabilis. Kung dumating ang 3 pa, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong patayin si Yezuan. Matapos kainin ang napakaraming ores, si Wei Zhenchen ay nakalusot sa immortal level 5. Ang kanyang katigasan ay hindi may kukumpara sa mga ordinaryong armas. Pagkatapos niyang tumakbo palabas, siya ay naging isang napakalaking kalasag at hinarangan ang pag-atake ni Yezuan. Magwala ka. Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay sumigaw at sumuntok. Pinuri niya ang isang uri ng Heavenly Flame na napakalakas. Gayunpaman, napakataas ng paglaban ni Wei Zhenchen sa apoy. Ang suntok na ito ay nagpakalat lamang sa gintong apoy na dragon, ngunit nang tumama ito sa katawan ni Wei Zhenchen, ito ay nabuwag ni Wei Zhenchen. Kasabay nito, muling nawala si Yezuan sa kadiliman. Hindi ganoon kadaling itago. Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay umungol, at isang pink na eyeball ang biglang namuo sa ibabaw ng kanyang ulo. Eye of Charm. Nang lumitaw ang pink na eyeball, ang paligid ay kinulayan ng pink, at walang paraan upang itago mula dito. Nalantad din si Yezuan. Nakakamangha, natutunan mo pa ang Eye of Charm. Hindi maiwasan ni Yezuan na humanga sa kanya. Gayunpaman, handa na siyang patayin ang taong ito. Matapos ma-expose ang kanyang figure, mabilis siyang umatras. Ngayon, gusto mo pa bang tumakbo? Agad na nakita ng nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ang posisyon ni Yezuan, at pagkatapos ay lumusot pababa, naghahanda na hulihin si Yezuan ng buhay. Bagamat ang target ni Nolan Bing ay si Luo Luo, at hindi mahalaga ang buhay at kamatayan ni Yezuan, hindi nila alam kung nasaan si Luo Luo, kaya kinailangan ni Yezuan na manirahan. Gayunpaman, ang hindi alam ng nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay nag-set up na si Yezuan ng isang bitag at naghihintay na makaahon siya. Tata! Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay dumaong sa lupa at hinabol si Yezuan. Nang dumaan siya sa isang lugar, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Nandito ako, patayin mo. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at direkta niyang binuksan ang isang void door. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katumbas na Flame Dragon Slash. Isang Golden Flame Dragon ang pumasok sa void door, at pagkatapos ay sweep out mula sa likod ng nasa katanghaliang gulang. Na Shadow Fox. Ano? Nagulat ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox. Malinaw na umatake si Yezuan sa kanyang harapan,
ngunit bakit biglang nagmula sa kanyang likuran ang pag-atake? Northern Underworld Heavenly Water Armor. Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay agad na pinalapot ang kanyang Truth Sheath, at pinalapot ang isang set ng armor sa kanyang katawan. Ang gintong apoy na dragon ay binomba ang Northern Underworld Heavenly Water Armor, at agad na natalo sa epekto. Maging si Wei Zhenchen, na nakatago sa loob nito, ay pinalipad. Inasahan na ito ni Ye Zuan. Patay ka! Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Ye Zuan. Gamit ang Eye of Nature, na-condensed na niya ang hindi mabilang na itim na patak ng tubig sa paligid ng nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox. Imposible ito. Nagulat ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox. Bago siya makapag-react, ang hindi mabilang na itim na patak ng tubig ay bumagsak patungo sa kanya na parang mga kometa. Bang! 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 Ang epekto ng mga patak ng itim na tubig ay napakalakas, at direktang nasugatan ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox. Bilang karagdagan, ginampanan din ng Frozen Sky Peel ang papel nito. Bitik, bitik, bitik. Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay katulad ng taong pinatay ni Ye Zuan. Namatay siya dahil hinahanap niya ang sarili niyang kamatayan. Ang Northern Underworld Heavenly Water Armor ay nagyelo, at ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay tinatakan dito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Truth Sheath para makalaya, ngunit wala itong silbi. Parang ang buhay niya lang ang kaya niyang sunugin. Pumutok. Ang nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay nagsunog ng maraming taon ng kanyang buhay upang sumabog ang nagyelo na Northern Underworld Heavenly Water Armor. Gayunpaman, sa sandaling ito, Reincarnation Flash, Fifth Flash. RIP. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na Shadow Fox ay pinutol ni Luoluo, at siya ay namatay sa kalunos-lunos na lugar. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay tumaas ng malaking margin. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay ay naabot na ang pinakamataas na limitasyon ng 3 beses, at hindi ganoon kadaling maabot ito muli. Tinansya ni Ye Zuan na kahit napatayin niya ang natitirang 3 tao, hindi ito sapat. Sa sandaling ito, itinago niya ang mga bangkay at mga samsam ng digmaan, at agad na tumakas. Natakot siya na narinig na ng mga tao sa malayo ang kaguluhan kaya kailangan niyang magtago at maghintay ng susunod na pagkakataon. Gaya ng inaasahan, wala pang 1 minuto, dumating ang isa pang immortal level na Levianin na eksperto upang suriin, ngunit wala siyang nahanap. Ang kanyang mukha ay labis na madilim, at siya ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso. May iba pang mga tao sa Tianyuan Mountain Range na gustong hulihin si Ye Zuan, at umaasa siyang ang taong namatay ay hindi niya kasama. Ang kaisipang ito ay sumagi lamang sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasama ay isang immortal level na Levianin, paano siya madaling mamatay? Si Ye Zuan, na nasa malayo, ay tumingin sa taong umalis, at nag-isip sa kanyang puso. Guro, bakit hindi mo gamitin ang Hollow Eye at ang aking Reincarnation Flash nang magkasama? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Luoluo, Hollow Eye, Reincarnation Flash. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Tama yan, bakit hindi ko naisip yun? Hanggat ginamit niya ang Hollow Eye sa isang espesyal na lugar at hinihikayat ang kalaban sa bitag, direktang sisirain ni Ye Zuan ang Hollow Eye at hahayaang sumugod si Luoluo kapag nakapasok ang kalaban sa bitag. Sino ang makakapagtanggol laban sa gayong palihim na pag-atake? Grabe, parang tataas ang harvesting speed. Kastiya siyang tumanggo si Ye Zuan. Palihim niyang sinundan ang Shadow Fox Powerhouse at pumili ng lugar na tatambangan. Hollow Eye.